Manuel TV. Sa tingin ko gusto ako ni Mr. Black. No freaking way, sabay na sabi ni Diana at Kenny. Ang dalawang ito ay kinasusuklaman ng isa't isa ng may pagnanasa, ngunit palagi nilang sinasabi ang parehong mga bagay. Tinignan ko sila ng seryoso. Mukhang 2 linggong hindi nagpagupit si Kenny at si Diana naman ay pagod na pagod sa trabaho. I was missing out on my friends. You know what? Forget about what I said. Tell me all that's been going on. Don't be silly. How do you expect na makakalimutan namin ang sinabi mo? Tanong ni Kenny na parang ito ang pinaka-stupid na narinig niya. Go on, spill. Tell us what made you come to that conclusion. I want the naughty details. Have you guys done it yet? How was it? Malaki ba talaga siya dun? Tuloy-tuloy na si Kenny. I swear, baliw siya. Pumikit ako. No way. Don't be such a pervert. That's basic stuff, sweetie. Kenny was at it again. Oh God, paano siya naging pinsan ko? Mapaglarong pinalo ni Diana ang ulo ni Kenny. Shut up, stupid. You know Irish will not do that. At least not now. Come on, Irish. Tell us what makes you think your boss likes you. I know I said it but I was just saying it. Sabi niya at humagikgik. Spill the beans. Okay, itong dalawang ito ay palaging nagpapagaan ng buhay para sa akin kaya sinabi ko sa kanila ng eksakto kung ano ang nangyari. For fuck's sake, Irish Kate, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong ipaalam sa kanya? Halos sumisigaw si Diana habang naka-facepalm. Tinakpan ko ang mukha ko ng unan. Nahihiya akong lumaban sa kanya. I put on my best puppy dog face at nakakalokong ngiti. Sorry, I guess. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Diana. Sorry ay hindi makakatulong, little vixen. Pwede ba, tumahimik na lang kayong dalawa? Malinaw na gusto ka ni Mr. Romano. And he cares a lot too. But any kiss on the forehead sends out the message I want you. Binigyan siya ni Diana ng seryosong tingin. Ang tanga mo talaga, ibig sabihin, I care for you. Habang patuloy na nagtatalo ang dalawa kung ano ang ibig sabihin nito, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa loob. Alam kong delikado ang lalaking ito, ngunit hindi ko maitago ang nararamdaman ko para sa kanya. Nahuhulog na ako sa boss ko. And I was falling hard. Wake up lazy baby. Boses iyon ni Mommy. Parang hinawi niya ang mga kurtina nang tila bumulaga sa akin ang liwanag. Oh mom. Tumalikod ako at tinakpan ang mukha ko pero iba ang plano ni Mommy. Hinila niya ang comforter at unan ko. Mommy, umiling ako pero wala siyang pakialam. Get your finest up sweetie, mag-grocery tayo. It's Saturday. Excited na sabi niya. She was in a good mood because she never spoke that way but that wasn't make me wake up. I needed the sleep cause I stayed up late thinking about my sexy boss. No, pumunta ka na lang mag-isa. Pagod na sabi ko. Ano ang mali sa mga nanay? Lagi silang sobrang energetic. Buong linggo akong nagtatrabaho sweetie, I just want to spend some time with you. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong niya sa sobrang sweet na boses. Paraan para saksakin ang konsensya ko mommy. Fine, I'd be ready in an hour's time. Sabi ko at inikot ang mata ko. Umiling siya, 30 minutes. 45, sabi ko pabalik. Umiling ulit siya, 30 minutes. Fine, just leave already. And with that, lumabas na siya ng kwarto ko. Anong paraan upang simulan ang aking Sabado? Kaya eto, kami ni Mommy, pinupuno ang isang shopping cart ng napakaraming grocery. Kumuha pa tayo ng 2 pakete nitong cake mix. Excited na sabi ni Mommy at napangiti ako. Namiss ko talaga ito. Namiss ko yung bonding time namin. Masyado siyang busy sa trabaho. At ako, naging abala ako sa pagsisinungaling. Hindi ko nais na isipin iyon sa ngayon. Tinaas ko ang mga kamay ko bilang pagsuko. Ikaw ang boss dito. Ngumiti siya sa akin. Magbe-bake tayo ng cake pag uwi natin, okay? Sure mom, gusto ko iyon. Nagpatuloy kami sa aming pamimili kasama si Mommy na may paliwanag sa lahat ng inilagay niya sa cart. It was overflowing at nagsimula akong mag-alala tungkol sa aming bayarin. Irish. Narinig ko ang pangalan ko at medyo lumakas ang tibok ng puso ko. Ang boses na iyon ay walang iba kundi si Irish. Bago ako makapag-isip, lumapit siya sa akin at niyakap ako sa isang nakakadurog na yakap kahit na nakatayo si Mommy sa tabi ko. Leo, nagawa kong sabihin. Pinalaya niya ako. Yes Angel, it's me and only me. Tapos lumingon siya kay Mommy. Good morning ma'am. Ako po si Leo, kaibigan ni Irish. Hello there young man, it's a pleasure to meet you.
Nakangiting bati sa kanya ni Mommy habang nakatalikod at binigyan ako ng nakakalokong ngiti at kumindat. The pleasure's all mine, mayabang na sagot ni Leo. Nakahinga ako ng maluwag, buti na lang at wala siyang nasabi na hindi nararapat. Ang aking mga kaibigan ay pawang mga baliw. What are you doing here? I came to watch a movie, silly. Of course I came to get stuff for the mansion. We're running out, sabi ni Leo. Nagsimula akong magpanik. Walang alam si Mommy about sa mansyon at hindi pa niya alam. Oh, that's strange. Wala akong mahanap na makatwirang sasabihin. At saka bakit siya pupunta sa buong lungsod para bumili ng mga pagkain? Hindi ito makatuwiran ngunit iyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin. We're not exactly running short. Romano just like everything in excess, and before I forget, I think he likes your. What's that? Nagkunwari akong seryoso habang tinuturo ang ilang random na cake mix. May sinabi lang ako para pigilan siya. Nakatingin sa amin si Mommy na may nakakatuwang ngiti. Ano ang iniisip niya? That Leo and I are a couple. Lumingon si Leo at hinanap ang tinuturo ko. Oh that, hindi ko alam kung paanong hindi mo alam pero cake mix iyon. Ngumiti ako ng pilit at lumingon kay Mommy. May iba pa ba tayong kailangan kunin? Tila nawala ang interes niya sa amin habang tinitingnan niya ang listahan ng mga bibilhin niya. Oo, kailangan pa nating bumili ng canned beef. Napatingin ako kay Leo. We have to get going. See you some other time, sabi ko at tinulak yung cart. Ayokong may masabi pa siya. Poor Leo, baka iniisip niya na hindi ko siya pinapansin. Pagdating namin sa bahay, sinasabi sa akin ni Mommy kung gaano kagwapo si Leo at napaka-friendly. I mean hindi siya nagkamali pero halos 5 minuto lang niya itong nakita. Mabilis kong inilihis ang topic sa cake. Oh Mom, she was my personal drama queen. Nag-beep yung phone ko. Kinuha ko ito para makitang mayroon akong 2 mensahe mula sa isang pribadong numero. Kakaiba yun. Binuksan ko pa rin ito at ang nakita ko ay nagpatalsik sa puso ko ng 20 kilometro. Hi Irish, it's Alex. I was wondering if you'll love to go out with me. It's okay kung may iba kang plano. Message ni Alex. Panaginip ba ang lahat ng ito? Ako ay isang regular na babae lamang, bago sa lungsod na ito, ngunit ako ay nagiging mas malapit sa pinakadelikadong tao sa lungsod. He even wanted to hang out me. Hindi ka panipaniwala. I was clueless kung ano ang nagpalakas sa akin ng loob ngunit natagpuan ko ang aking sarili na nagtatype ng isang bagay. It's a wonderful idea sir. I love to, reply ko. Sumulat ako pabalik, sinisigurado kong hindi siya tatawaging Mr. Black para hindi masira ang mood. Sa sandaling nagsenyas ang aking telepono ng isang delivery report, isa pang mensahe ang pumasok. It's okay for you to call me Alex. Napangiti ako nang mabasa ko ang huling mensahe niya. Para sa isang batang babae na sinusubukang tanggalin ang isang crush, ang mga intensyon na lumabas kasama ang aking smoking hot boss ay hindi nakakatulong. Okay, I totally have no idea on why I accepted to go out with Mr. Black but deep down, I wasn't regretting. Alam ko na ngayon na siya ay isang mapanganib na tao, ngunit nakita kong nakakaintriga ito para sa kanya. Parang hindi siya yung tipong mananakit ng tao. Sa katunayan, siya ay mukhang perfect gentleman. Hindi ko na ipaalam kay Diana o Kenny ang tungkol sa kahilingan ni Mr. Black, ang pinakamasama pa, ang pagtanggap ko. Sikreto ko na lang ang lahat. Ang problema ngayon ay si Mommy. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Pagod na akong magsinungaling. Hindi niya deserve ito. All done. We just have to wait for 30 minutes and our cake would be baked. Excited na sabi ni Mommy. Ngumiti ako sa kanya. Nag-beep ang phone ko bilang senyales na may bago akong message. Binuksan ko ito. Meet me at Adams in 45 minutes. Oh my God, not Adams, obviously nandoon si Diana. Kailangan kong mag-isip ng isang bagay ng mabilis. Nagsisimula na akong mag-type. Oh no, Mr. Black, could we meet up somewhere else? Hindi ito tumagal ng hanggang 5 segundo nang makatanggap ako ng bagong mensahe. That's alright. Ipapadala ko si Cheng para sunduin ka at dalhin sa Rico, yun ay kung okay ka lang. Rico, hindi ba yan ang bagong mamahaling Italian restaurant na naging balita? Bago ko pa matapos mag-type ng reply ay nag-beep ulit ang phone ko. Don't protest sweetheart, dadating si Cheng sa loob ng 45 minuto. Okay, oras na para kumilos ng mabilis. Mommy. Yes sweetie, napakamot ako sa noo ko at kinakabahan akong tumingin sa kanya. Pwede po ba akong lumabas, like now? Hinubad niya ang kanyang oven gloves. Sweetie, you're all grown up now. You're free to go out when you want. I'm just really happy you always ask for my permission. Oh Mom, wasn't she the best? Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya. I love you Mom. She beamed at me. I love you too sweetie. Bilisan mo na bago ka pa malate for whatever.
Nagmamadali akong pumunta sa aking silid at naligo sa pinakamabilis, itinulak ang pakiramdam ng pagkakasala sa likod ng aking ulo. Nagsisinungaling ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Niloloko ko sila, lahat dahil sa isang lalaki. Ipinilig ko ang ulo ko para mawala ang guilt at nagpatuloy sa pag-shower. Kinailangan kong isipin ang perpektong outfit. Kung lumalabas ako kasama ang aking boss na nagkataon lang na sobrang hot, kailangan ko lang magmukhang maganda. Nagpa siya akong pumasok para sa isang maikling itim na gown. Hindi ito ang pinakamahusay ngunit ito ay medyo maganda. Pagkatapos ay itinali ko ang aking buhok sa isang messy bun at sinuot ang aking pulang 4-inch na stiletto. Naglight pero classic na make-up ako. Tiningnan ko ang oras at napagtantong late na ako ng 10 minuto. Siguradong asar na talaga si Cheng. Nagmamadali akong naglagay ng pera at lip gloss sa aking clutch. Was I overdressed or underdressed? Okay, hindi ito ang oras para mag-isip ng ganyan. Bumaba ako para humingi ng approval kay mommy. You look gorgeous baby, sabi niya sabay higop ng orange juice niya. Are you going out with Leo? Halos mabulunan ako sa laway ko. Hindi ko nakitang darating iyon. No mom, how can you even say that? You know what? I'm running late. Bye mom. And with that, I rushed out to see Cheng standing by a black-colored Bugatti. May magandang taste si Mr. Black sa mga kotse, and all of them just happened to be black. Bagay talaga sa personality niya ang nickname ko sa kanya. Palagi siyang nakasuot ng itim na damit at lahat ng pag-aari niya ay itim. I'm so sorry kung pinaghintay kita Cheng. Sabi ko sabay pasok sa kotse at isinara niya ang pinto. Ngumiti siya sa akin nang makapasok siya. It's nothing Miss Miller. I think you should save your apology for the boss. Siya ay nagmaneho at ako ay kinakabahan sa buong tahimik na biyahe. Nung nakarating na kami sa Rico, hindi ako nakaimik. Napakalaki nito at maganda, mga mamahaling sasakyan lang ang nakapark sa labas. Bumaba ang tingin ko sa damit ko. Hindi ako nababagay sa ganitong klaseng lugar. Hindi ito ang aking klase. At isipin na ang perang dala ko ay malamang na hindi sapat para pambayad ng tubig dito, mabuti pang bumalik ako. Nang lumingon ako kay Cheng, ngumiti siya sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan, miss, pumasok ka na lang. Hinihintay ka na ni Mr. Romano sa private room 3. Ipakita mo lang itong card sa pintuan. Sabi niya sabay abot sa akin ng gold card. It felt expensive in my palm. Pretty rich Italian boy. Salamat, Cheng. Nakangiting sabi ko at naglakad papasok. Ipinakita ko ang card sa lalaking nasa pintuan at dinala niya ako sa isang elevator. Nang makarating kami sa ikatlong palapag, nadiskubre kong 4 lang pala ang kwarto dito. Malaki talaga ang hallway. Naglakad kami papunta sa huling pinto sa kaliwa at binuksan ng lalaki ang pinto. Have a splendid day ma'am. Sabi niya at naglakad na palayo. Nilunok ko ang laway ko at humakbang papasok. Napakaganda ng kwarto, pakiramdam ko ay mababa. You kept me waiting, princess. Narinig kong sabi ni Mr. Black habang nakatingin sa kanyang Louis Vuitton triple coil black watch. Jesus, magkano kaya ang pera ng isang tao? Nakatayo siya sa may bintana na may haba na sahig na nakasuot ng maayos na itim na tux. I'm sorry. It's okay. Halika, maupo na tayo, let's have lunch. Mahinahon niyang sabi, his Italian accent worth drooling for. Ngumiti ako sa kanya saka ako umupo. Salamat. Sarap na sarap ang bango na tumatama sa ilong ko at kailangan lang magsalita ng sikmura ko. Paraan ng kahihiyan sa sarili ko. Sorry, sabi ko na namumula ang pisngi habang nahihiyang nakatingin sa mga daliri ko. Nalaglag ang pangako nang humagalpak siya ng tawa. Ito ay ang pinakakagiliw-giliw na bagay upang tingnan. The last time he laughed was when he told me na mukha akong manok and that was weeks ago. Natunaw ang puso ko nang mapagtantong na miss ko ang tunog ng kanyang pagtawa at kung paano lumiwanag ang kanyang mukha. Hindi ko maiwasang mapatitig sa gwapong nasa harapan ko. Don't be, come on it. Sabi niya sa sexing accent na iyon. Marahan akong tumango at tahimik na sinabi ang aking grace bago ako sumandok. The meal which believe me, I don't know the name, was totally delicious. 1 beses o 2 beses akong napaungol nang tumama sa panlasa ko ang pagkain. Can see you really enjoy the meal. Sabi niya na ikinamula ng ulo ko. It's so delicious. Thank you. Sabi ko at hinintay na sumagot siya with the usual, you're welcome pero hindi. Bigla siyang nalungkot. Hey, what's the problem? Sorry kung may nasabi akong nakakasakit sa'yo. Sabi ko sabay lapag ng tinidor ko at kumuha ng napkin para punasan ang bibig ko. That's the problem. You're so damn polite. Nagbibigay ng sorry, at thank you sa lahat ng oras. Naguguluhan akong tumingin. Ha? Anong masama dun? Pinasadahan niya ng mahahabang daliri ang kanyang perfect comb hair. Ngayon ko lang ulit narinig ang mga salitang iyon noong dumating ka sa buhay ko.
To be honest, the people in my life don't fucking say that. That's why I'm wondering why it's so easy for you. Sabi niya kaya napabuntong hininga ako. No wonder kung bakit nahirapan siyang mag-sorry sa akin, at kapag hindi siya nag-reply sa thank you ko. Nilagay ko ang palad ko sa likod ng mga kamay niya. It's not difficult to say it. Kung sa bagay, sinabi sa akin ng mommy ko na magic words iyon. Dapat mong matutunan kung paano ito sabihin at panuurin kung gaano kadali ang mga bagay. Tumingin siya sa kamay namin tapos tumingin sa mata ko. Alam mo ba kung bakit kita inimbitahan dito? Umiling ako. Well, mahigit 3 linggo kang nagtatrabaho para sa akin at hindi kailanman hiningi ang iyong sweldo sa pagtatapos ng linggo. Naisip ko na hindi ka na magtatanong anytime soon kaya ako ang nagkusa na dalhin ang pera sa iyo. Here you go. Dali-dali niyang sinabi yun habang inabot sa akin ang isang puting envelope. Salamat, sabi ko sabay kuha ng envelope sa kanya at inilagay sa clutch ko. Tiningnan niya ako ng matalim. So hindi mo bubuksan? Umiling ako. I will. Wag lang dito. Nagkibit-balikat siya. Have it your way. May ibibigay din ako sa'yo, pero sigurado akong gugustuhin mo rin itong buksan kapag binuksan mo ang envelope. Mas lalo akong namula dahil ginamit niya ang mga salita ko laban sa akin. Naglabas siya ng isang blue box mula sa bulsa ng kanyang suit at iniabot sa akin na may nakakalokong ngiti sa kanyang matambok na labi. Tinignan ko siya nang nagtataka habang kinukuha ko ang box. Thank you so much, sir. Hindi nawala sa mukha ko ang pamumula ko sa buong lunchtime, at mas lalong lumala sa susunod na magsalita siya. You look absolutely ravishing, princess. I'd really love to stay longer but I have some important to go to. Sabi niya sabay tingin sa akin habang tumatayo. Tumayo na rin ako. Hindi ko maiwasang mamula lalo sa kanyang matinding titig. Ang sarap ng lunch. Maraming salamat, magalang na sabi ko. Nagkwentuhan kami nang makarating kami sa elevator pababa sa lobby. Nakatayo si Cheng sa tabi ng Bugatti at naglakad si Mr. Black papunta sa isa pang sports car. Sumakay na ako sa kotse at nag-drive na si Cheng papunta sa apartment ko. Tulog na si Mommy pagdating ko, kaya dumiretso na ako sa kwarto ko. Tumalon ako sa kama ko at hindi nawala kahit isang segundo ang ngiti sa labi ko. Oh, ang envelope. Kinuha ko ito at binuksan. May tseke sa loob kaya nilabas ko, at halos himatayin ako sa dami ng perang nakasulat doon. $30,000. Sa loob ng 3 linggo. Nanlaki ang mata ko. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.